Nagbubukas ang pelikula sa isang pixelated na video game na eksena kung saan ang dalawang karakter ang naglalaban at nahulog mula sa taas. Pagkatapos ay lumipat ito sa ating pangunahing karakter na si Chev Chelios, na nahulog mula sa isang helicopter at bumagsak sa isang kotse na nasa kalye. Tumalbog siya sa bubong ng sasakyan at napunta sa gitna ng kalsada malapit sa isang bagtasan. Pagkalapag niya ay mabilis siyang binuhat ng isang grupo ng mga Chinese at isinakay sa isang van. Nang maglaon, nang magising si Chev ay nasa isang maliit na siyang ospital at nakita niya na kinukuha ng mga doktor ang kanyang puso. Sa sandaling yun, isang lalaking nagngangalang Johnny Vang ang pumasok sa operating room at gumawa ng isang bagay na nakakakilabot. Nilagyan niya ng abo ang puso ni Chev na nagmula sa kanyang sigarilyo na ikinagalit ng mga doktor. Mabilis nilang pinalabas si Johnny sa silid at pinalitan ang puso ni Chev ng isang artipisyal upang mapanatili itong nabubuhay hanggang sa makuha nila ang iba pang mga organ. Lumalabas na ang mga doktor ay nagtatrabaho para kay Johnny na isang organ smuggler, at pagkatapos ng heart transplant ay nawalan na ng malay si Chev. Sa sumunod na eksena, sinuri ng babae ang temperatura ng kanyang katawan sa kakaibang paraan. Gumamit ito ng thermometer sa pagitan ng kanyang mga binti upang gisingin siya. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig ni Chev ang dalawang doktor na nag-uusap tungkol sa pagkuha ng higit pa sa kanyang mga organs kabilang na ang kanyang mga pribadong bahagi. Ikinagalit niya ito na nagtulak sa kanya na bugbugin ang mga doktor. Pagkatapos ay napansin niya ang isang dilaw na battery pack na nakakabit sa kanyang baywang, ngunit hinayaan niya lang ito at lumabas ng silid. Hubot-hubad na naglakad siya sa gusali hanggang sa makakita siya ng mga damit sa loob ng apartment ng isang bayaran na babae, at pagkatapos niyang maisuot ang mga iyon ay umalis na siya sa lugar. Mabilis siyang sinundan ng mga tauhan ni Johnny sa labas na tinutukan ng baril gayunpaman, nagawa niyang talunin ang mga ito nang walang kahirap-hirap. Pagkatapos ay pinilit niya humingi ng impormasyon sa isa sa kanila at ipinahayag naman ng lalaki na si Johnny ang may hawak ng puso niya. Ibinunyag din niya na si Johnny ay matatagpuan sa Cypress Social Club. Kasunod nito, pumasok si Chev sa isang kotse, kinalikot ang wire nito saka umalis upang hanapin ang kanyang puso. Habang nagmamaneho papunta sa Cypress Social Club, nagsimula siyang makaramdam ng panghihina at napansin ang isang ilaw ng babala sa baterya na nagpapagana sa kanyang artipisyal na puso. Dahil dito ay nanghihina siya, kaya nagpasya siyang bumunot ng ilang wire sa kotse at ginamit ang mga ito para muling malagyan ng baterya ang kanyang puso. Pagkatapos, ang kanyang enerhiya ay bumalik kaya mabilis siyang pumunta sa kanyang destinasyon. Habang nagmamaneho, tumawag si Chev sa kaibigan niyang doktor na si Dr. Miles. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang pagkakaroon niya ng artipisyal na puso at humingi ng solusyon upang mapanatili ang baterya nito. Ang doktor ay nagulat, ipinaliwanag niya na ang mga artipisyal na puso ay hindi nagtatagal ng mahabang panahon, kaya kung mauubusan siya ng baterya ay 1 oras na lang tatagal ang kanyang buhay. Pagkatapos ay pinayuhan siya ni Miles na panatilihing nakacharge ang kanyang katawan at hanapin ang kanyang totoong puso sa lalong madaling panahon. Habang papalapit si Chev sa Cypress Social Club, nakatagpo siya ng 2 gangster na hinahamon siya sa isang karera gayunpaman. Tinanggihan niya ang hamon at humingi lamang ng direksyon patungo sa club. Sa kasamaang palad, sa isang maikling sandali, bumangga ang kanyang sasakyan na humantong sa pagkawala ng sistema ng baterya ng kanyang puso. Nang walang ibang paraan para makapag-recharge, hiniling ni Chev sa mga gangster na kuryentehin siya. Dahil dito ay naguluhan ang dalawa ngunit nagpasya pa rin silang sumunod. Sinunod nila ang kanyang mga tagubilin, at ikinonekta ni Chev ang mga jumper wire sa kanyang dibdib at isa sa kanyang dila. Nakapagtataka dahil ang mataas na boltahe ay nakapag-charge sa kanyang puso at lubos na pinalakas ang kanyang mga pisikal na kakayahan, kaya naman nakatakbo siya na parang kabayo. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay dumating na si Chev sa club. Noong una ay hindi niya sinasadyang iligtas ang isang bayaran na babae na nagngangalang Ria mula sa isang mapang-abuso na customer. Pagkatapos ay pumasok siya sa loob ng club upang hanapin si Johnny ngunit nakatakas ang mga tao doon sa pamamagitan ng pagtalon sa bakod. Samantala, nagkagusto si Ria kay Chev dahil itinuturing niya siya bilang kanyang tagapagtanggol. Sinubukan ng ating bida na hayaan ang babae ngunit ang kanyang interes ay mabilis na napukaw nang sabihin nitong alam niya kung nasaan si Johnny. Pagkatapos ay dinala niya siya sa isang lugar na tinatawag na Nude Girls Club. Sa loob ng club, ang may-ari na si Chico ay marahas na nagtatanong kay Johnny, at gustong malaman kung nasaan si Chev. Noong una ay hindi nagsasalita si Johnny, ngunit nang sinaktan ni Chico ang isa sa kanyang mga tauhan, nagsalita na siya.
Sa sandaling yun, pumasok si Chev sa club at nakita ang kanyang dating kasintahan na si Eve na sumasayaw sa isang pole dance. Naghalikan sila, ngunit pinutol ni Rhea ang kanilang sandali nang sinabi niyang siya ang bagong kasintahan ni Chev. Ito ay humantong sa isang away sa pagitan ng dalawang babae kung saan si Eve ang nagwagi. Kasabay nito ay dumating si Chico sa pinangyarihan at nakita niya si Chev. Tuwang-tuwa niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na salakayin siya ngunit huwag papatayin. Gayunpaman ay hindi basta-basta susuko si Chev, bumunot siya ng baril at isang nakamamatay na laban ang naganap sa pagitan ng dalawang partido. Kahit papaano ay nagawa ni Chev na talunin ang lahat ng mga gangster, ngunit nagawa ni Chico na makatakas mula sa isang pinto na nasa likod. Tinanong ni Chev ang isa sa mga gangster kung bakit gusto siyang hulihin ng kanilang pinuno, ngunit ipinaliwanag ng lalaki na hindi si Chico ang may gusto nito kundi isa pang gangster na nagngangalang El Hearn. Gusto siya nitong patayin, bagamat hindi nila alam kung bakit. Galit na galit niyang pinatay ang lalaki saka umalis kasama si Eve. Sa kasamaang palad nang siya ay nakalabas na sa club, inatake siya ng isang grupo ng mga pulis. Sa panahon ng pambubugbog ay naubos ang baterya ng artipisyal na puso ni Chev, ngunit nang kinuryente siya ng isang opisyal gamit ang taser, muli itong nag-charge na nagbibigay sa kanya ng pambihirang lakas. Pagkatapos ay nilabanan niya ang mga ito at tumakas gamit ang isa sa mga kotse ng opisyal kasama si Eve. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, may bayaran na babae sa backseat. Pagkaraan ng ilang sandali, ginamit ni Chev ang telepono ni Eve at nakipag-ugnayan kay Dr. Miles para balitaan siya sa kanyang sitwasyon. Sinabi nito na kung mahahanap niya ang kanyang tunay na puso, maaari nilang ibalik ito sa kanyang dibdib. Sa sandaling yun ay ipinahayag ng babae na alam niya kung nasaan si Johnny. Sinabi din niya na may dala itong kahon at malamang na ang lalaki ay nasa horse racing track sa Hollywood Park. Nang marinig ito, nagmaneho si Chev patungo sa racing track ng kabayo ngunit sa kasamaang palad ay napagitnaan siya ng mga bayaran na babae na nagpoprotesta sa kalsada na humihiling ng pantay na karapatan. Ang malala pa ay isa pang grupo ng mga pulis ang dumating sa pinangyarihan, kaya bilang tugon ay mabilis na tumakas si Chev sa lugar at iniwan ang kotse. Sa susunod na eksena, tumakbo siya papunta sa isang malapit na parke at nakatagpo ang dalawang lalaki na gumagamit ng electric collar sa kanilang aso. Hinarap niya ang mga lalaki at inakusahan sila ng pagmamaltrato sa hayop. Pagkatapos ay kinuha ni Chev ang electric collar at inilagay ito sa kanyang sariling leeg upang muling mag-charge ang kanyang puso. Nang maglaon ay dumating ang mga pulis upang arestuhin siya, ngunit inatake ng aso ang isa sa mga opisyal na nagbigay ng pagkakataon kay Chev na makatakas. Gayunpaman, siya ay napaligiran ng mas maraming pulis mula sa lahat ng panig na walang paraan upang makatakas. Sa sandaling yun ay may dumating na kamukha ng yumaong kaibigan niya na nagngangalang Kalo, nakasakay ito sa motorsiklo at huminto sa harap niya. Hiniling niya kay Chev na sumakay at lumayo mula sa pulisya gayunpaman, ang misteryosong lalaki na ito ay may pagkamatatakutin kaya sa huli ay nadisgrasya ang motorsiklo. Pagkatapos makabawi mula sa pagbagsak, ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang Venus, ang kambal ni Kalo. Inihayag niya na siya ay nasa isang misyon upang gumanti para sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Bilang tugon, sinabi ni Chev na napatumba na niya ang lahat ng sangkot sa pagkamatay ni Kalo maliban sa isang lalaking nagngangalang El Hearn. Pagkatapos ay tinanong niya si Venus ng mga direksyon patungo sa karera at tumungo doon. Sa kasamaang palad, pagdating niya sa lugar ay nagsimulang bumaba ang tibok ng kanyang puso kaya tumawag siya sa kanyang kaibigan para humingi ng tulong. Mabilis na nakaisip si Miles ng solusyon at sinabing maaari niyang i-charge ang kanyang puso sa pamamagitan ng friction, nangangahulugan nito na kailangan niyang ikuskus ang kanyang balat sa ibang tao. Sinunod ni Chev ang mungkahi at sinubukan ito sa ilang tao na nasa karera, ngunit nagalit lang ang mga ito at itinaboy siya. Sa kabutihang palad, napansin siya ni Eve sa karamihan at tinulungan siya. Nagkaroon sila ng isang magandang sandali sa karera, habang ang mga tao ay nagsasaya. Pagkatapos muling makapag-charge ni Chev, iniwan niya ang babae at nagmamadaling umalis upang hanapin si Johnny. Sa kasamaang palad, muling nakatakas ang gangster sakay ng kanyang sasakyan. Kasunod nito, nang makaharap si Chev ng problema sa seguridad, isang Chinese gangster na nagngangalang Don Kim ang sumagip sa kanya sakay ng limo. Sa loob ng limo ay tinanong ni Chev si Don Kim tungkol sa kanyang ninakaw na puso at ipinaliwanag nito na hawak ito ng isang triad leader na nagngangalang Pu Undong. Ito ay lubhang nangangailangan ng isang heart transplant at doon ito nalaman ang tungkol sa kakayahan ni Chev na makatakas sa kamatayan,
kaya naman binayaran niya ang kanyang mga tauhan ng malaking halaga para makuha ang kanyang puso. Nang marinig ang lahat ng ito ay nagtanong si Chef kung bakit siya niligtas ni Don Kim. Ang gangster ay nagpakawala ng masamang ngiti at ipinahayag na siya pala ang maghahatid sa kanya kay Puondong. Malinaw na hindi ito nagustuhan ng ating bida kaya naman pinatay niya si Don Kim at ang kanyang buong pangkat. Pagkatapos nito ay umalis si Chef sa nabangga na limo at pumunta sa isang electric grid. Kinuha niya ang mataas na boltahe na supply ng kuryente gamit ang kanyang mga kamay at muling nag-charge ang kanyang puso. Samantala, tinawagan ni Venus ang kanyang kaibigan na si Orlando upang tumulong sa pagsubaybay kay El Hearn. Sa kabilang banda ay iniulat ni Chico ang kanyang pagkabigo kay El Hearn. Malupit siya nitong pinarusahan sa pamamagitan ng pagpilit sa kanya na putulin ang kanyang sariling mga utong. Sa ibang eksena habang nagmamaneho, nakita ni Chef ang isang ambulansya at tumalon upang humingi sa mga paramedic ng dagdag na baterya upang ma-recharge ang kanyang puso. Nagawa nilang makahanap ng isang baterya at tinulungan siya sa pagkonekta nito. Sa sandaling yun ay nakita ni Chef sa kalye ang kanyang kaaway na si Johnny Vang, kaya tumalon siya mula sa umaandar na ambulansya at nagtago sa likod ng isang kotse. Sa gitna nito ay sinubukan ni Rhea na kunin ang atensyon ni Chef mula sa kabilang kalsada ngunit nabangga siya ng isang sasakyan. Dahil dito ay naalerto si Johnny tungkol sa panganib kaya sinubukan niyang tumakas. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay naabutan siya ni Chef kaya binugbog niya siya. Pagkatapos ay kinuha niya ang pulang kahon mula kay Johnny na umaasang naglalaman ito ng kanyang puso gayunpaman, ito ay iba pala. Galit na iniwan ni Chef si Johnny sa lupa at tinawagan ang kanyang doktor na si Miles. Ang doktor na maraming koneksyon sa underground ay nakatanggap ng impormasyon tungkol sa kanyang puso, inihayag niya na ang organ ay inilipat na kay Puondong 3 linggo na ang nakakaraan at ito ay gumagana ng maayos. Nangako si Miles na tutulungan niya si Chef na mahanap si Puondong at binanggit na ang kanyang mga tauhan na babae ay hawak na ang kaso na ito. Pagkatapos ng tawag, sinubukan ni Chef na kumuha ng impormasyon kay Johnny ngunit dumating si Chico at binaril siya hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay pinatulog nito si Chef at inilagay siya sa trunk ng isang kotse. Samantala, si Puondong ay makikitang naglilibot sa paligid ng lungsod, tinitiyak na ang kanyang mga huling araw ay magiging pinakamaganda. Nang huminto ang kanilang sasakyan, nilapitan siya ng isang magandang babae na tauhan pala ni Miles. Matalino siya nitong inakit at dinala sa isang liblib na bahay, doon ay hinihintay pala ni Miles ang matanda at handang kunin ang kanyang puso. Sa susunod na eksena ay dinala si Chef kay El Hearn, na nagpahayag na siya ang pangatlong kapatid ng magkakapatid na Verona. Ang kwento sa likod nito ay pinatay ni Chef ang dalawang Verona na sina Ricky at Alex sa unang bahagi. Ito ang dahilan kung bakit si El Hearn ay nagsasagawa ng paghihiganti. Nagbanta siyang papatayin si Chef at tatanggalin ang kanyang bagong baterya. Pero gusto niya na may makapanood nito kaya dinala niya siya malapit sa isang pool. Doon ay nakita ni Chef ang pugot na ulo ni Ricky sa loob ng isang tangke na may mga makina. Ipinaliwanag ni El Hearn na pinananatili niyang buhay ang kanyang kapatid sa artipisyal na paraan upang makita niya ang pagkamatay ni Chef. Pagkatapos ay sinimulan siyang pahirapan ng mga gangster at halos patayin na siya. Ngunit si Orlando, Venus at Rhea ay nagpakita sa tamang oras upang iligtas siya. Sa gitna ng kaguluhan, binuksan ni Chef ang tangke ni Ricky at sinipa ang ulo nito papunta sa pool. Ngunit sa parehong oras ay nagsimula na siyang bumagal dahil nawawalan na ng charge ang kanyang puso. Nang wala na siyang makitang ibang alternatibo, sinubukan niyang i-charge ang kanyang puso sa pamamagitan ng pag-akyat sa poste ng kuryente. Sa sandaling hawakan niya ang mga live wire, siya ay nakuryente ng labis na ikinasunog niya, ngunit sa kabila nito ay nagawa pa rin niyang talunin ang mga kalaban. Pinatay din niya si El Hearn at itinapon ang kanyang walang buhay na katawan sa pool. Sa sandaling ito ay dumating si Rhea ngunit si Chef na nasa estado ng halusinasyon ay napagkamalan siyang si Eve at sinubukan siyang yakapin. Sa kasamaang palad, ang babae ay nasunog din na naging sanhi ng kanyang pagtakbo palayo dahil sa sakit. Nag-aapoy pa rin ang katawan ni Chef at nagsimulang matunaw ang kanyang mukha, ngunit puno pa rin siya ng lakas at hindi alintana ang nangyayari. Naglakad siya patungo sa kamera at ipinakita ang kanyang gitnang daliri, marahil ito ay para sa kanyang mga kaaway. Sa huling eksena, si Chef ay nasa malubhang kalagayan habang sinusubukan ni Doc Miles na ibalik sa kanyang katawan ang kanyang puso. Pinapanood ni Eve ang operasyon na tila hindi magtatagumpay dahil hindi tumutugon si Chef. Gayunpaman, pagkatapos umalis ang lahat na masama ang loob, mahimalang binuksan niya ang kanyang mga mata at doon na natapos ang pelikula.
Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!